ayusin yun. Pagkos, ang ginawa mo, sinira-siraan mo ako sa live. Niyurak-yurakan mo ang pagkatao ko at yung dignidad ko at sinasabi mo na parang may pagka-scamper ako, pati yung mga supporters mo. Ginammer na nakita niyo ako, nakita mo po ako sa personal. Bakit mo po hindi sinisin yung message ko nung hinihingi ko na po yung address mo? Yung sinabi, bumili ka sa akin nung hindi mo ako binigyan ng address mo. Bigyan lang yun. Pain lang. Na parang mo, na may order ka sa akin na worth 800 pesos, diba? 800 pesos. Yun na po ba yung sapat na po ba yun para magpahiya ka ng tao, diba? Di mo binigay yung address mo at yung ginawa mo, isinasirahan ako sa public. Diba? Ayun po yung message ko. Ayan, humingi po ako ng pasensya. Humingi po ako ng pasensya. Humingi na lang ako ng sorry. Magpakumbaba na. Ginawa ko na po kasi wala po eh. Editing pa. Tapos nag-live na sinisiraan ko. Pati pamilya ko nagkakaano na. Pero pinatakan ko po sila. Ayoko talaga silang magsalita dito. At makasali sila sa gulo. Kasi kung pamilya ko na po ang makakasali, hindi ko po talaga kakayanin. Baka po makalimutan ko lahat ng wisdom na meron ako. Makadamay dito ang pamilya ko. Kaya tawag ng tawag na hindi po kasi ako umuwi ngayon. Kasi sobrang stress po ako at ayoko marinig ni mama yung ganito. Alright, what's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw mga tangay, good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today. Dito kay Kalinga Prab Kagahabal o kay Athena at kay Shar. Dito kay Im. Dito mga tangay ay ito controversial dahil iba na to mga tangay. Nanonood ako dyan sa mga niya community. At mega love shoutout kay Kagahabal sama ng Kalingap. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe natin, panoorin natin yung mga vlog si Kuya Balag, kay Sharandon, Skip at kay Ate Ina at kay Kalinga Prab at kay Share Ka Business at Papadis TV. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting YouTube channel, mag-subscribe ka na tayo para update ka sa mga upload reaction ko. At hindi ka pa nakapalo sa Facebook ko, nag-reaction din ako dyan at sa page ko Katangay PLC 2.0. Kung hindi ka pa nakapalo, mag-follow ka na batay. So balik tayo dito sa re-reactionan nga natin mga tangay. Dito sa thumbnail ko, OMG, sino ba talaga may tinatagong tunay na lihim? Pinaratangan na scammer. At dito mga tangay, bilang estudyante si di ba mga tangay, makalap dating beneficiary na Kalinga Prab yan, tapos paparatangan na scammer mga tangay. Siyempre pa yan, bata, tapos may pangarap pa yan at nagsisikap nga mga tangay. So hindi ko na pagtanto na maka-reaction dito mga tangay. Siyempre estudyante yan, siyempre ma-depress yan mga tangay. Buti malakas ang loob niya mga tangay, hindi siya na-depress. Tapos pinaratangan siya na kanyang reactor nga mga tangay. So hindi man natin alam yung kwento mga tangay dito, pero siyempre okay, dito may nga siya, may isiniwalat o paliwanag dito mga tangay. Tapos yun sana doon sa nagparatang, dapat hindi niya na inano ko o vlogger yon. So bilang simpati, nandoon na simpati, sumikat, nandoon na para siraan si M. Siyempre hindi natin mapagtanto na maiwasan sikat din, trending ka ni-recommended ni YouTube ang kanyang mga thumbnail, muka, kung sino makareaction, ni-recommended ni YouTube talagang trending mga tangay. So dito mga tangay, may pinaliwanag si Im dito, paglilinaw sa sarili niya. So doon sa re-reactionan din natin, doon sa nagparatang, baka makareaction din tayo doon, pero dito unatin kay Im. Dito mga tangay, bilang babae, di ba? Tapos estudyante, di ba mga tangay, na peratangan na scammer, di ba, sa social media pa, di ba, napakasakit yan sa magulang niya, sa magulang niya malaman, di ba mga tangay, pinaparatangan siya, siya lang ay tumutulong at pinagkikitaan siya mga tangay ng mga reactor niya dati. Kahit ako mga tangay, thumbnail siya, community niya. So dito may paliwanag siya sa mga supporters niya mga tangay, di ba? So alright, dito mga tangay, pakinggan natin at gawa natin na reaction sa banyo ko mga tangay. Copy ang magme-message sa'yo ng details mo, ikaw
tao ang maglalagay no ng details mo kung saan i-deliver. Kasi online nga po yan. Pero yan, sige, Alam kasalanan naman natin si Im ay bago nakilala nila Kalinga Prab sa Kalingap ay online seller na talaga yung mga tayo. At sinabi niya kay Kalinga Prab nagabinta siya o sa online seller sa Facebook siya. Di ba mga tayo? So dito ay parang na-sit up siya, na-sit up. O, hindi naman na-sit up. So maliit lang na bagay dapat o pwede naman ipag-usapan ito. Bakit pinalaki pa? Di ba mga tayo? So tutuloy natin. po talaga na hindi ko pinalo up. Tapos yun, nung may time na naayusin ko yung problema, hindi mo po ako binigyan ng chance. Alright. So dito mga tayo pinapaliwanag niya, hindi na niya na-follow up dahil siguro busy. Kilala naman natin ito, nagatinda ito, nag-aaral, scholarship, kung ano-anong busy nito. So wala naman to secretary siya. So maraming mga supporters nag-comment, nagbinta pa siya seller. So hindi niya ma-accommodate, ma-accommodate o kagad dahil siyempre napaka-busy ito siya. Alam naman natin. So dito tuloy natin. Na ayusin yun. Pagkos, ang ginawa mo, sinira-siraan mo ako sa live, niyurak-yurakan mo ang pagkatao ko at yung dignidad ko at sinasabi mo na parang may pagka-scammer ako, pati yung mga supporters mo, ginaganyan na ako. Paano po ako Alright, ito nga mga tayo, siya. Imbis ayusin, hindi nga daw, sabi niya. So matalino siya. So matured si M. Alam na, nag-reaction ako dyan sa kanya mga tayo na reaction ako na nakaraan dyan sa kanya. Pero yan. So maganda yung niya, paliwanag. Sinireseraan siya sa social media. So dito, so oo, tama. Yung malinaw yung paliwanag, sinesera siya sa social media. Pwede naman ayusin sa private ito, di ba mga tangay? Ito natin. scammer na nakikita nyo ako, nakita mo po ako sa personal. Alright, so pinatangan siya na scammer ay pinapaliwanag ganito na nakikita naman siya sa personal. So ang scammer mga tangay ay hindi nakikita sa personal, yung kanya text lang, di ba mga scammer. So totoo yung sabi ni M na hindi paano siya kinag-scammer, nagkita sila ng personal, di ba mga tangay? Nag-usap sila. At saka po, bakit mo po hindi sinisin yung message ko nung hinihingi ko na po yung address mo? Yung Alright, dito ay nag-message siya. So, nag-message siya sa customer niya, di ba mata? So, hindi sinisin yung kanyang message. So, siguro, yung na messagean niya ito ay may busy din. Hindi natin alam din yung kanyang busy rin din siguro yon. Kaya hindi siguro na sinisin. Kung ano man dalian, etc. Pero dapat, may mga usapan sa mga ganitong mga sellers, dapat updated din, di ba matay? Updated din siya yung nagparatang sa kay M, di ba matay? Para matapos yung problema, di ba matay? Maliit na bagay lang ito matay, napalaki. ko po sa'yo na, sige po, kasi total, nagpakita ka naman na lang po ng ipakita ko din po yung conversation natin. Alright, so doon dito matay, mag-ebidensya yan ni M, yung mga conversation nila. Di ba matay? Kasi nag-aaral ito siya matay, may laban ito. Estudyante ito matay, na pinaratangan siya na scammer, yung kahihan nito, yung buong pamilya nito, di ba matangay, ay talagang Paul na magsalita na scammer, pagsalita si scammer si M. Dahil nagkikita naman sila matangay, di ba? Minessage po kita nung September 5. Nag-hello po ako sa'yo. Wala ka pong may-reply, sin lang. Siyempre, Alright, ito matangay sa nag-visit si M sa transaction niya. So nagsinisin lang. So bakit hindi natin alam yung minisida ni M ay baka busy na busy sa work o ano man, personal, baka hindi niya nasisend, hindi na-spam, di ba mga hindi natin alam. So yun ang mali mga tangay. Dapat ganito mga transaction, dapat inaano kagad, sinisin, di ba mga tangay? Inaantay pala siya ni M na magsagot. Sinisin lang. So wala magawa si M. Di ba? Matay kung sinisin lang, walang sagot. Di ba? Kahit anong chat niya,
Kung hindi naman sinasagot yung message, di ba mga tangay? Kung hindi ka po magre-reply, hindi ko po maaalala na kailangan pala po kita i-follow up or may concern ako sa'yo. Oo. So kung di magre-reply yung isang inaano ni M, paano mapag-usapan? Walang pag-uusapan, di ba mga tangay? Parang walang kausap sa M, di ba mga tangay? Di ba? Bakit hindi siya nag-reach out, di ba mga tangay? Para matapos na. So may dahilan, di ba? Mga tangay. So hindi ako malas ito, hindi ko kinakampihan si M, hindi ko kinakampihan yung nagsabi na scammer, di ba mga tangay? So dapat tama si M. Bakit nagsisend? Diba? Bakit hindi siya nagre-reply? Di ba? Anong dahilan? Di ba? Di ba? Tuloy natin. Marami po akong iniisip. Marami talaga akong ginagawa. So, at yung time po na nag-hello po ako sa iyo. Alam naman natin busy siya si M. Nag-aaral pa yan, nag-online seller, nagbinta ng kanyang kung ano tinitinda, sa eskwelahan pa. Alam natin yan mga tangay. Nasa vlog siya yan di ba? Tita. Syempre po, dapat na ito. At yung time po na nag-hello po ako sa iyo, tita. Syempre po, dapat naisip mo na din na kung totoo talaga na gusto mong bumili sa akin sa online selling, sana naisip mo din na nung pag-chat ko sa iyo is hindi mo pa pala na ibibigay yung address mo sa akin. Alright, sana tama yun. Dapat, kapag yung pag-chat ni M, dapat inano na siya, na nag-communicate na siya. Hindi naman siya artista, hindi naman siya trending. Nabanggit ko na yung pangalan ni M. Si M, at siya ang trending. Siya kailangan na reaksyonan. Daming lumalapit talaga mag-reaction kay M. Kakaroon talaga ng views. Di ba? Kaya lumapit itong, yung nagparatang, di ba? Natangay. So, siyempre, so, mayroon na dito kasi nakikita ko mga tangay na may sariling agenda, may lihim na intention, di ba mga tangay? So magagamit si M dito, di ba mga tangay, di ba? Parang nasi-sit up dito si M, di ba mga tangay, nasi-sit up. Bakit? Di ba? Di ba? Tuloy natin. Kung yun po talaga yung pinaka-purpose mo, di ba, sa pagbili sa akin ng parinda ko, kasi parang ngayon kasi ang lumalabas na parang nasi-sit up dito si M, na di ba mga tayo nasi-sit up. Siyempre di natin matatanggi trending ito si M kapag may mag-reaction, may talaga kakaroon ng views talaga. So tuloy natin. bumili ka sa akin nang hindi mo ako binigyan ng address mo. Bit lang yun. Pain lang. Na parang Alright, so nagbili ng tabay, hindi binigay yung address. So isa kalukuhan yung mga tangay, di ba? Bilang customer ay tatanungin ng seller o nagbibinta, anong pangalan mo? Sa ilang taon ka na? Ano ka, lalaki, babae? Taga saan ka? Siyempre, normal yan, magbibigay ka ng address para yung ipapadala doon ni M sa customer. So, ibig sabihin, nasi-sit up talaga mga takay. Di ba? Na may sarili may gagamitin dito sa M, mga takay. na ko nga kasi sobrang busy ako pag na tawag dyan kapag hindi ko nga nagampanan Lesson and learn na rin para sa lahat, di ba mga takay? Kay lesson and learn na rin ito kay M, na hindi basta-basta magtiwala, di ba mga takay? Di ba? responsibility ko sa online selling is gagamitin nyo laban sa akin, which is totoo nga na ngayon ginagamit nyo sa akin kasi kung hindi po pagpapahiya ang totoong nyo at paninira yung totoong motibo nyo, dapat nung chinachat po kita na isend mo na po sa akin nung September 13 pa yung address mo. May sariling motibo. Nakikita ko dito may sariling motibo, agenda, di ba mga tay? So na rin ni M, di ba? Sa niya. Binigay mo na po, di ba? Kasi nagka-chat po tayo privately, di ba? Nagka-chat tayo privately. Alright, doon Sabi mo, mag-ebidensya yun na nagchat-chat sila M at yung customer, di ba mga tay? So, mabigat-bigat itong mga tay, magparatang ka na scammer. Tapos pangalan niya, estudyante siya, di ba mga tay? Mabigat-bigat ito. kahapon nag-post
tama si M. Hindi siya maninindrop kasi mabubutasan yung si customer, di ba mga tayo nagparatang. Mabubutasan. Ang galing ni M. Ano yan, parang bata, di ba mga tayo? Dapat, customer ka, ibigay mo, nagsinisin niya lang yung mini-mention siya ni Midi. Na ano ko naman ni M, na ba't hindi siya nagkasagot o tapos binibigay address, di ba mga tayo? So doon na foul na kagad, di ba mga tayo? Na may order ka sa akin na worth 800 pesos, di ba? 800 pesos, yun na po ba yung sapat na po ba yun para mangpahiya ka ng tao, di ba? Dahil lang sa 300, 800, mga tangay, mapapahiya lang ng pagkatao. Dahil pagkatao ni Im, kinabukasan ni Im, buong pamilya ni Im, hindi yan mawawala sa social media, mga tangay. Paratangan lang si Im. Masakit yun. Di ba mga tangay, masakit yun sa pamilya ni Im. Pati sa kanya, schooler pa siya, may posibilidad na makaroon ng ng school niya na ganon, may mabasa, scammer siya, baka may posibilidad pa na mawala yung schooler niya na pinangalagaan niya dahil nandito sa customer nagparatang na worth 800 lang na pwede namang pag-usapan. Diba mga tangay? Diba? May butas itong customer na to, mga tangay. Pwede ito i-contest ni M. Magreklamo sa legal, sa barangay, kung saan man. Pwede niya i-contest to. Dahil, sayang yung niya. Yung scholar, malalaman ng school, scammer siya. Kasiraan ng pangalan niya. Buti nga, hindi ka siya nadidepress, mga tangay. Pwede niyan i-reklamo na depress siya sa ganito na pinaratangan siya na scammer. Pwede niya i-contest siya, mga tangay. Tapos, sabi ko sa iyo po, kasi sinabi mo sa akin na inako ko yung post mo. Sabi ko, pasend na lang po ng address niyo or Gcash para mabalik ko po yung payment niyo. Pasensya na po, super busy talaga ako. Di ba, humingi po ako sa inyo ng pasensya. Pero ano pong ginawa? So, nag-message siya, yung customer. So, pasensya. Pero siya, nagpahingi na pasensya, napaka-busy niya daw. Siyempre, alam naman natin yung scholar, nag-aaral yan, mga tayo nagatid. So, legit yan, mga tangay. Naghingi siya ng pasensya. Di ba, wala naman po kayong binigay na address. Yun. Hindi mo binigay yung address mo at yung ginawa mo, isira-siraan ako sa public. Di ba, ayun po. Alright, so dito nag-antay si M na hindi nga nagbigay ng address. So saan ipapadala? Mga tayo. Di ba? Sino po si Pilato na papadala ni M na walang address, walang pangalan? Di ba mga tangay? Paul na kagad doon si customer. Yung nagbanggit ng scammer. Yung message ko, ayan, humingi po ako ng pasensya. Siniraan pa sa public. Tapos naghingi pa si M ng pasensya. So naghingi na pala ito ng pasensya. Bakit pa nilabas ito sa social media? Inisira-siraan pa siya. Bakit hindi na lang siya i-message? Di ba mga tangay? Kaya yung So sinasabi, ibig sabihin, may nakikita dito talaga mga tangay. May intention, di ba? Intention kagad. sinasabi niya na humingi na lang ako ng sorry, magpakumbaba na ginawa ko na po kasi wala Alright. po eh. So ginawa ni Naim lahat, hindi na pasensya, nagpakumbaba. Pero, di ba? Di ba? Na-sit up siya, na-sit up. Di na, inayos yung issue nung September 13 pa, tapos nag-live na sinisiraan ako, pati pamilya ko nagkakaano na, pero pinapakalma ko po sila at ayoko talaga silang magsalita dito. Ang isa dito mga tangay, ang Paul dito, buong pamilya na nila naapektuhan. So pwede ito si M mag-complain o mag-contest sa legal action na. Kasi habang maaga pa. Dahil siniraan na pala siya sa social media mga tangay. Kung makasali sila sa gulo, kasi kung pamilya ko na po ang makakasali, hindi ko po talaga kakayanin. Baka po makalimutan ko lahat ng wisdom na meron ako. At alam ko pong maiintindihan niyo ako bilang anak, ayaw po natin na makakadamay sa mga ganitong issue ang pamilya natin. Kaya, Oo. iniiwasan ko Sino na man lahat mga tangay. Tapos delikado pa, scholar pa siya, di ba mga tayo. Tapos
pamilya madamay, di ba, mga takay, kung sinong anak man, talaga, sino man, kahit doon sa customer, kung ano mangyari sa kanyang anak, di ba, dapat tinuring niya na itong anak si M, na kinabang di siya, ginatasan niya rin, ginawa niya na rin content ito si M, pati community ni M, ginatasan niya na, real talk lang tayo, bakit ganito pa ginawa niya kay M, di ba, mga takay? So nakakaano talaga, panlumo yan kay M, di ba, mga takay? Bagay aaral yan, tapos ano niya rin, ano na, lesson learned na rin. Talaga po na makadamay dito ang pamilya ko kahit tawag ng tawag na hindi po kasi ako umuwi ngayon. Kasi sobrang stress po ako at ayaw kong marinig ni mama yung ganito. Alright, so hindi siya umuwi sa pamilya niya para matakay, grabe. So stress siya, di ba? To, grabing epekto it's stress na ginawa na customer na to, matakay sa kanya. Pagkaalam ko 23 edad nito, tapos nag-aaral pa ito, matakay, schooler pa to. Grabe, di ba? Stress pala, grabe. Ito kasi baka mamaya hindi siya makapagpigil. Makapagsalita ang mama ko kasi galit na din talaga. Alright, galit na rin mama ni M. Diba mga, siyempre apektuhan na yung pamumuhay nila mga tangay. Apektuhan dahil lang sa worth 800 o 300 na hindi na proseso na pag-usapan na kang maaga. Tapos paparatang 800, sisirain mo yung buhay ni M, tapos schooler, pagkatao ng buong pamilya niya. Ay nako, di ba? Mga tangay, di ba? So, alright, di rin na alam natin yung sitwasyon na nagparatang, baka may dahilan din, di ba, intention, di ba, mga tangay. So, alright, mga tangay, yan lang reaction ko, dahil talagang, hindi makatiis tayo mag-reaction dito, dahil naka-reaction din tayo dito. So, nagsisikap lang dito sa sarili niya, tapos ginatasan pa nga siya, ginagawag content, tapos ginanito pa siya, ginanito pang community niya. Di ba, mga takay, bagay, lesson and learn na rin kay M yan, na huwag na siya magtiwala kagad, maghingi muna siya ng advice, di ba, mga takay, dahil talagang kapag trending ka, nasa palibot mo lang nakaabang na ang mga gustong maghanap ng sympathy, views, maging trending din ni bata. So alright, bata, yan lang reaction ko, at kung nagustuhan mo, yan, mag-like, comment ka na at mag-subscribe para updated ka pa sa mga next reaction ko. At hindi ka pa nakapalo sa Facebook ko, nag-upload reaction din ako dyan, Katangay PLC at Katangay PLC 2.0 sa FB page ko, nag-upload reaction din ako, magpalo ka na rin mga tangay. So maraming salamat sa panonood sa reaction ko na to. Mag-iaral ito mga tangay, dito ganito mga reaction, di ba mga tangay? So alright mga tangay, see you sa next reaction ko, at lagi tayong mag-ingat mga tangay, at lagi tayong bantay sa mga nangyayari. So maraming salamat mga tangay, lagi tayong mag-ingat. Thank you, adios.